Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ang mga tao ay walang anumang tiwala, hindi madali para sa kanila na magpatuloy sa landas na ito. Nakikita ng lahat ngayon na ang gawain ng Diyos ay hindi kaayon ng mga pagkaintindi ng mga tao kahit kaunti. Napakarami ng nagawa ng Diyos at bumigkas na siya ng napakaraming salita na lubos na hindi naayon sa mga pagkaintindi ng tao. Sa gayon, kailangan magkaroon ang mga tao ng tiwala at determinasyon na maging tapat sa kanila na nila, tapat na nakita na nila at sa natutuhan na nila mula sa kanilang mga karanasan. Ano man ang gawain ng Diyos sa mga tao, kailangan nilang panindigan ang taglay nila mismo, maging taos sa harap ng Diyos at manatiling tapat sa Kanya hanggang sa pinakahuli. Ito ang tungkulin ng sangkatauhan. Kailangang panindigan ng mga tao yaong dapat nilang gawin. Kinakailangan sa paniniwala sa Diyos ang pagsunod sa Kanya at pagdanas ng Kanyang gawain. Napakalaki ng nagawa ng Diyos. Masasabi na para sa mga tao, lahat ng ito ay pagpeperfecto, pagpipino. At bukod pa rito, pagkastigo. Wala pa ni isang hakbang na gawain ng Diyos na nakaayon sa mga pagkaintindi ng tao. Ang nadamasan ng mga tao ay ang mababagsik na salita ng Diyos kapag pumarito ang Diyos. Dapat matamasa ng mga tao ang kanyang kamahalan at kanyang puot. Gayunman, gaano man kabagsik ang kanyang mga salita, pumarito siya para iligtas ang gawaing perpekto at gawing perpekto ang sangkatauhan. Bilang mga nilalang, dapat tuparin ng mga tao ang mga tungkuling dapat nilang tuparin at tumayong saksi para sa Diyos. Sa gitna ng pagpipino sa bawat pagsubok, dapat nilang panindigan ang pagpapatuong dapat nilang gawin at gawin iyon ng lubhang matunog para sa Diyos. Ang isang taong gumagawa nito ay isang mananagumpay. Paano ka man pinuhin ng Diyos, nananatili kang puno ng tiwala at hindi nawawala ng pag-asa. Nawawala ng tiwala sa Kanya. Ginagawa mo ang dapat gawin ng tao. Ito ang hinihiling ng Diyos sa tao at dapat magawa ng puso ng tao na lubos na bumalik at bumalik sa Kanya sa bawat sandaling lumilipas. Ito ay isang mananagumpay. Yaong mga tinutukoy ng Diyos na mga mananagumpay ay yaong mga nagagawa pang tumayong saksi at mapanatiling kanilang tiwala sa katapatan sa Diyos kapag nasa ilalim sila ng impluensya ni Satanas at nilulusob ni Satanas. Ibig sabihin, kapag nasa gitna sila ng mga pwersa ng kadiliman, kung nagagawa mo pa rin mananatili ng isang dalisay na puso sa harap ng Diyos at ng tunay na pagmamahal para sa Diyos, anuman ang mangyari, ikaw ay tumatayong saksi sa harap ng Diyos at ito ang tinutukoy ng Diyos na pagiging isang mananagumpay. Kung napakaganda ng iyong paghahangad kapag pinapala ka ng Diyos, ngunit umuurong ka kapag wala ang Kanyang mga pag-ala, kadalisayan ba ito? Yamang nakatiyak ka na ang landas na ito ay totoo, kailangan mo itong sundan hanggang sa dulo. Kailangan mong panatilihin ang iyong katapatan sa Diyos. Yamang nakita mo na ang Diyos mismo ay naparito sa lupa upang gawin kang perfecto, dapat mong ibigay ng lubusan ng iyong puso sa Kanya. Kung masusundan mo pa rin siya sa anuman ang Kanyang gawin, magpasya man siya ng isang hindi kaya-ayang kahihinatnan para sa iyo, pinakadulo ito ay pagpapanatili ng iyong kadalisayan sa harap ng Diyos. Ang pag-alalay ng isang banal na espiritual sa katawan at isang dalisay na birhen sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng isang pusong taos sa harap ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang katapatan at kadalisayan at ang kakayahang maging taos sa Diyos ay pagpapanatili ng kadalisayan. Ito ang dapat mong isagawa. Kapag dapat kang manalangin ka. Kapag dapat kang makitipon sa pagbabahagi, gawin mo iyon. Kapag dapat kang umawit ng mga himno, umawit ka ng mga himno. At kapag dapat mong talikdan ang laman, talikdan mo ang laman. Kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, hindi ka natataranta. Kapag
ka sa mga pagsubok, nanindigan ka. Ito ang katapatan sa Diyos. Kung hindi mo panindigan ang dapat gawin ng mga tao, lahat ng dati mong pinagdusahan at pinagpasyahan ay nawala ng saysay. Hinango mula sa dapat mong panatilihin ng iyong katapatan sa Diyos. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Ayan. Amen. Amen. Dalawa na lang tayo. Yung Oo. first passage po yan, sisi ko. Ayun. Tapos ang tanong ay ang topic nila is ano ang tunay na managumpay at pagsasagawa ng isang mananagumpay. Ito yung ibig sabihin, yung mananagumpay is yung mga kahit anong pagsubok, yung pagkaunawa ko dito kahit anong pagsubok ang pinagdaanan ay nanatili pa ring tapat sa pananampalataya, nanatili pa rin siyang matibay. Tapos ang pagsagawa ng isang mananagumpay, ibig sabihin, kahit ganun yung nangyari, kahit 'di ba pag nanatili kang matibay, nakatayo, ikaw na yung sinasabi na isang saksing mananagumpay, is kaya mong gampanan yung tungkulin mo, yung i-share natin yung mga salita ng Diyos, makipagtipon tayo sa mga gawain ng churches. Yun yung tapos first passage pa yun. May pa bago sila magbigay ng bago sila magbigay ng katanungan. Dalawa na lang tayo dito, maghintay tayo dito. Ay, hinangon mula. Ayun. Ito naman yung sa akin kasi ang pagsasagawa ng mananagumpay, kung ano man yung laman na yung tinatahak na dati, kaya mo nang iwasan. Oo. Dapat mo nang kaya mo nang iwanan. Kaya mo nang manindigan. Kaya mo nang panindigan yung mga gawain at salita ni God. Katulad nito, yung kumakanta ka ng himno, yung magbibigkas ka ng salita ni God para sa mga kasamahan mo, yung mga katauhan. Ano ba yan? Oo, ganun yun. Yung parang bang yung mag-share tayo ng mga salita ng Diyos, yung gampanan natin yung tungkulin natin bilang isang nanampalataya. Meron ng second passage, ako naman magbasa. Ayun, sana. Okay, ikaw naman. Ate na. Sabi ng makapangyarihang Diyos, noong araw, lahat ng tao ay humaharap sa Diyos para gawin ang kanilang mga pagpapasya at sinasabing kahit wala lang ibang nagmamahal sa Diyos, kailangan ko siyang mahalin. Ngunit ngayon, sumasapit sa iyo ang pagpipino at dahil hindi ito nakaayon sa iyong mga kuro-kuro, nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Tunay na pagmamahal ba ito? Nabasa mo na ng maraming beses ang mga gawa ni Job. Nalimutan mo na ba ang mga iyon? Ang tunay na pagmamahal ay nabubuo lamang kapag may pananampalataya. Nagkakaroon ka ng tunay na pagmamahal para sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagpipinong pinagdaraanan mo. At sa pamamagitan ng iyong pananampalataya ay nagawa mong isalang-alang ang kalooban ng Diyos sa iyong mga praktikal na karanasan. At sa pamamagitan din ng pananampalataya ay tinatalikdan mo ang iyong sariling laman at hinahangad mo ang buhay. Ito ang dapat gawin ng mga tao. Kung gagawin mo ito, makikita mo ang mga kilos ng Diyos. Ngunit kung wala kang pananampalataya, hindi mo makikita ang mga kilos ng Diyos o mararanasan ang kanyang gawain. Kung gusto mong kasangkapanin ka at magawang perpekto ng Diyos, kailangan mong taglayin ang lahat. Ang handaang magdusa, pananampalataya, pagtitiis, pagsunod at kakayahang maranasan ang gawain ng Diyos. Mauunawaan ang kanyang kalooban, maisalang-alang ang kanyang pighati at iba pa. Hindi madaling gawing perpekto ang isang tao at bawat isang pagpipinong nararanasan mo ay nangangailangan ng iyong pananampalataya at pagmamahal.
Kung gusto mong magawang perpekto ng Diyos, hindi sapat ang magmadali lamang sa landas. Ni sapat ang ugulin lamang ang iyong sarili para sa Diyos. Kailangan kang magtaglay ng maraming bagay upang maging isang tao na ginagawang perpekto ng Diyos. Kapag nagdurusa ka, kailangan mong magawang isang tabi ang pag-alala sa laman at huwag magreklamo laban sa Diyos. Kapag itinatago ng Diyos ang kanyang sarili mula sa iyo, kailangan mong magkaroon ng pananampalatayang sundan siya, na mapanatili ang iyong dating pagmamahal nang hindi ito hinahayaang maging marupok o maglaho. Anuman ang gawin ng Diyos, kailangan kang magpasakop sa kanyang plano at maging handang sumpain ang iyong sariling laman sa halip na magreklamo laban sa kanya. Kapag naharap ka sa pagsubok, kailangan mong magpalugod ang Diyos, bagamat maaring mapait ang iyong pagluha o nag-aatubili kang mawalay sa anumang bagay na minamahal mo. Ito lamang ang tunay na pagmamahal at pananampalataya. Anumang aktwal mong tayog, kailangan mo munang magkaroong kapwa ng kahandaang dumanas ng paghihirap at ng tunay na pananampalataya at kailangan ka ring magkaroon ng kahandaang talikdan ang laman. Dapat ay handa kang magtiis ng personal na mga paghihirap at magdusa ng mga kawalan sa iyong mga personal na interes upang mapalugod ang kalooban ng Diyos. Kailangan mo ring magkaroon ng kakayahang taos na magsisi tungkol sa iyong sarili. Noong araw, hindi mo magawang mapalugod ang Diyos at ngayon maaari kang magsisi sa iyong sarili. Hindi ka dapat magkulang sa anuman sa mga bagay na ito sa pamagitan ng mga bagay na ito. Gagawin kang perpekto ng Diyos. Kung hindi mo matutugunan ang mga pangailangang ito, hindi ka magagawang perpekto. Hinango mula sa yaong mga gagawing perpekto ay kailangan sumailalim sa pagpipino. Saang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Amen. Amen. Sana yung tanong. Wala pang tanong. Wala tayo. Ikaw, ano muna yung pagkaunawa mo dito? Yun na lang muna natin ang... Si Sis Feli pala ang nagbasa. Jesus. Oh, wow, your prize. Bakit tayo sisiwa ng prize? Ay, hindi na. Dito dalawa naman tayo. Mag-prize na lang tayong dalawa. Oh, sige. Meron na naman silang ipinasa. Saglit. May pinasa ba sila ulit? Si Sis Rosalinda. Wala pa sa akin. Typing pa. Dito na sa akin. Ano? Sabi ng makapangyarihang Diyos. Basahin ko na. Ikaw na magbasa. Wala pa sa akin eh. Na-late na traffic. Traffic siya. Okay, ako na magbasa. Sige. Basa. Nakakatawa tayong dalawa. Ito na. Basahin mo na. Sabi ng makapangyarihang Diyos. Kung wala ang mga salita ng Diyos bilang iyong realidad, wala kang tunay na tayog. Pagdating ng panahon ng pagsubok, tiyak na babagsak ka at pagkatapos ay mabubunyag ang iyong tunay na tayog. Ngunit yaong mga regular na naghahangad na pumasok sa realidad, kapag puno ng mga pagsubok, ay nauunawaan ang layunin ng gawain ng Diyos. Ang isang taong may konsensya at nauuhaw sa Diyos ay dapat gumawa ng praktikal na pagkilos upang masuklian ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Yaong mga walang realidad ay hindi makakatayo. Wait na, hulog ako. Nang matatag kahit sa harap ng walang kwentang mga bagay. Gayon ang nagkakaiba sa pagitan ng mga may tunay na tayog at ng mga paniniwala. Ay, sana. Basa sila ng passage. Nag-i-explain pa yan sila sa taas. Kaya hindi... Yung walang... Sige. Yung mga walang realidad ay hindi makakatayo ng matatag kahit sa harap ng walang kwentang mga bagay. Ngayon, ang pagkakaiba ng pagitan ng mga may tunay na tayog at ng mga wala, bakit kaya ang ilan bagamat sila ay kapwa kumakain na at umiinom ng mga salita ng Diyos, ang nagagawang tumayo ng matatag sa gitna ng mga pagsubok, samantalang ang iba ay tumatakas. Ang malinaw na pagkakaiba ay walang tunay na tayog ang ilan.
Wala sa kanila ang mga salita ng Diyos upang magsilbing kanilang realidad. Ang kanyang mga salita ay hindi nag-uulat ang kanyang mga hinihiling. At sa gayon ay nagagawa nilang manindigan sa oras ng mga pagsubok. Ito ay tunay na tayog at ito rin ay buhay. Maaari ding basahin ng ilan ang mga salita ng Diyos, ngunit hindi ito sinasagawa. Hindi siniseryoso ang mga ito. Yaong mga hindi siniseryoso ang mga ito ay hindi pinahahalagahan ang pagsasagawa. Yaong mga walang mga salita ng Diyos para magsilbi sa kanilang realidad ay yaong mga walang tunay na tayog. Ang mga gayong mga tao ay hindi makapanitigan ng matatag sa oras ng pagsubok. Hinangumula sa ang kapanahunan ng kaharian ay ang kapanahunan ng salita. Ang salita ay nagpapakita sa katawang Diyos, ay katawang tao. Ako naman dun sa isa. O ikaw naman sa isa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung wala ang mga salita ng Diyos bilang iyong realidad, wala kang tunay na tayog. Pagdating ng panahon ng pagsubok, tiyak na babagsak ka at pagkatapos ay mabubunyag ang iyong tunay na tayog. Ngunit yaong mga regular na naghahangad na pumasok sa realidad, kapag puno ng mga pagsubok, ay nauunawaan ang layunin ng gawain ng Diyos. Ang isang taong may konsensya, ito ba yung binasa mo? Parang naulit. Naulit lang. Naulit lang. Oo, na-double send lang. Send si Sis Rosalina, tapos nag-send si Sis Jubilin. Pag-anuhan na lang natin muna, pagbahagin na lang natin muna kung anong pagkaintindi natin dito sa naunang passage. Sige, yung ano ba, yung tayog ba, yung paniniwala? Dito sa naunang passage ba, sa, ano ba to? Doon tayo sa una. Dito sa part 2. Ay, natapos na natin itong part 2, no? Ito part 2-1. Tapos na natin ito yung part 2. Yung part 1. Nakasagot na tayo sa part 1. Dito sa part 2 na number 2. Dito tayo magbahaginan kasi natapos na tayo sa isa. Yung sabi ng makapangyarihang Diyos. Ito yung 2, yung binasa ko ata kanina. Yung binasa ko to kanina, yung ang tunay na mananagumpay at pagsasagawa ng isang mananagumpay. Tapos na yon, napagbahagi na natin yun, di ba? Oo, ito na yung sa part 2, 1, part 2, first. 2. Ito yung, 2. Saan na ba to? 2 at saka 2-3. Di pa natin nasagot. Dito muna tayo sa part 2. Kung ano yung, ikaw muna, kung ano yung pagkaunawa mo. Tapusin ko muna ito. Tapusin mo yun. Ito yung pagkakaunawa ko ay yung sandali na. Dapat tayo ay may tunay na pagmamahal, yung tapat. Mahirap mag-Tagalog, sis. Bisaya talaga. Yun nga lang, hindi ako makaintindi. Gamay lang masabot na ko. Gamay lang. Yun lang alam ko yung salita, gamay lang makasabot na ako. Sabi ko sa kasama ko, ano ba yung tanong ko kanina? Dili makasabot, sabi. Pag sabi nila, dili makasabot, sabi ko, hindi ka nga makaintindi, pero nakakapagsalita ka naman, sabi ko, hindi nga konti lang. Ang hirap pag Tagalog ka, pag Bisaya ka, diretso yung Tagalog mo. Sige lang, i-ano mo lang, malay mo maintindihan ko. Tagalog yung makakamit, ano ba yun? Yun nga, makakamit. I-ano mo lang, malay mo maanuhan ko yung iba, maintindihan ko. Nakakaintindi naman ako eh. Sana ako. Kung hindi ko maintindihan, sabihin ko sa'yo, ay, Tagalog mo, sabi ko. Yun na. Pati nga yung mga preacher, mga Ilonggo eh. Sandali, sana ba ako? Nawawala tuloy ako. Ayan, yung 2.
Dapat ito kasi kapag nananampalataya tayo, dapat tapat at taos puso nating tinatanggap ang salita ni God. Yung tapat at totoo ba? Mm. Na walang pag-alinlangan, na kaya natin lahat talikdan ang mga laman na hinahangad natin sa buhay. So, kailangan gawin natin ito sa pamamagitan na sa ating mga gawaing pagkukumbaba, pagkaintindi, Pagtitiis. oo, pag-agwanta ba? Ano ba? Kinahanglan natin nga mag-agwanta sa atin nga ginahimo nga hindi karapat dapat sa ating kapwa. Yun kaya lang mo Tagalog sis. Sige lang. Putol-putol. Sige lang, kaya mo yan. Kahit ibisaya mo, maintindihan ko. Pero pag hindi ko naintindihan, ay Tagalog mo ka. Hindi kasi ako Bisaya, Ilongga ako. Ilongga, oo. Ilongga ako. Nakakaintindi kasi Ilongga tong kasama namin, kaya pag nag-uusap sila, naiintindihan natin. Nagsasalita ito ng Ilongga, nakakaintindihan. Kasi ito yung pag-ano ko na kahit na ano man yung mga gagawin mo sa buhay mo ay dapat ka pa rin mananatili sa iyong katapatan na pananampalataya kay God. Meron man sumasaga yung humahadlang. Kahit meron humahadlang, tuloy ka pa rin sa iyong mga gawain na hindi ka kumbaga, ni walang isang makapagpigil sa iyo ba? Hirap. Yun. Hirap sis, ikaw na sis. Sige. Pagkaunawa ko naman dito sa sis, sa part 2, number 2, is dapat, kung, di ba, pag nakaranas tayo ng pagpapala, sinasabi natin na mahal natin ang Diyos. Pero minsan, pag nakakaranas tayo ng kabiguan, ng mga pagsubok, is parang nawawala yung pagmamahal natin sa Kanya. Kaya dapat magkaroon tayo ng matibay, yung parang bang buong-buo na pagmamahal sa Kanya. Kasi yun yung magpapatibay ng pananampalataya natin, na kahit anong pagsubok ang gawin ni God sa atin, is kung buong-buo yung pagmamahal natin, is buong-buo din yung pananampalataya natin kay God. At i-type mo na yan. Sisi, i-type mo na lang. Dito na yung question. Mamaya tayo mag-type. Hindi ka na masahin. Mamaya tayo hindi, ipasa ko na lang mamaya itong video sa kanila. Tapos na kami dito. And ituloy ko. Tapos, naka-video ka? Oo, pero kailangan ibasa natin naman sa kanila. Tapos kung tayo ay di ba? Alam na natin sa sarili natin na paano natin masasabi na totoo yung pagmamahal natin kay God. Kung paano tayo nanampalataya sa Kanya. Dapat pati sa mga gawain sa ating panlabas, hindi lang basta sa panlabas, kundi bukal sa ating puso, yung mga dapat natin sundin, yung mga pangaral niya, yung mga turo niya, yung mga salita niya, dapat natin sundin. Yung kilos natin dapat tugma doon sa gusto ng ng Diyos. Hindi dahil sinasabi natin na naniniwala tayo, mahal natin ang Diyos, pero kabaliktaran naman yung kinikilos natin. Kaya dapat, kung nananampalataya tayo, dapat tugma din yung kilos natin. Iwasan natin yung, sabi mo nga, talikdan natin yung mga tawag ng laman, talikdan natin yung mga hindi maganda.
At ang taglayin lang natin is yung kagustuhan ni Almighty God, ng ating Panginoong Diyos. Lalo na pag tayo ay nagdudusa. Dapat kahit kung tunay nating mahal ang Diyos, kung tunay tayong nananampalataya, handa din tayong magdusa, magtiis sa pananampalataya, pagsunod at may kakayahang maranasan ang gawain ng Diyos. Kasi, di ba sinasabi natin na the more na lumalapit tayo kay God, ay mas maraming pagsubok, mas maraming masamang nangyayari sa atin na dyan sinusubok ni God kung gaano tayo katatag. Kaya dapat magkaroon din tayo ng parang kay Job na pananampalataya. Kasi si Job, di ba, lahat sinubok na siya, lahat-lahat na nasa kabigatan niya, pero hindi siya sumuko. Hindi niya tinalikuran si God dahil sa pananampalataya niya. Kaya dapat magkaroon din tayo ng ganun na pananampalataya ba? At kung meron tayo ng ganun na ano yun tawag doon, kung meron tayo yung ganung uri ng pananampalataya, ganung uri ng pagkilos, ganung uri ng pagkatao, andun na yung masasabi na tayo yung ginagawang perpekto ni God. Na kahit anong pagsubok is kaya nating labanan. Ano pa? Na kahit dito sa talikdan ang laman, dapat ay handa kang magtiis ng personal na mga paghihirap. Ito yung di ba? Yung kahit pa siguro pamilya mo o mga mahal mo sa buhay ang sa'yo, humadlang, ay kaya mong talikuran yung mga dati mong kaugalian sa laman, yung sabi na makamundo, is kaya mong talikuran para sa pananampalataya mo kay God. Yun yung pagkaintindi ko sa part 2, number 2. O sa number 3 naman tayo, part 2, number 3. O, ikaw mauna. Kung wala ang mga salita ng Diyos. Yung may sagot. 1, 2, 3. Pondering and question. Dali lang sis, dito nga ako. Pondering and question. Yung nabasa natin. May pandaring na ba? Ang next. Ayon sa nabasa natin sa mga salita ng Diyos, malalabanan ba natin ang mga pagsubok kung wala ang salita ng Diyos? Paano nitukoy ng Diyos ang tunay na mananagumpay? Pagsagot na doon tayo. Kung ang mga salita... Ay! Sana! Wait! Kung wala ang mga salita ng Diyos bilang iyong realidad, wala kang tunay na tayo na pagdating sa panahon ng pagsubok. Tsak, nababagsak ka at pagkatapos ay mabubunyag ang iyong tunay na tayog. Yung tunay na panindigan. Tama? Ngunit yung mga regular na naghahangad na pumasok sa realidad kapag puno ng mga pagsubok ay nauunawaan ang layunin ng gawain ng Diyos. Ang isang tao ay may konsensya at nauuhaw sa Diyos ay dapat gumawa ng praktikal sa pagkilos upang masuklian ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Ito yung sagot sa malalabanan ba natin ang pagsubok kung wala ang salita ng Diyos? Hindi. Hindi, di ba? Hindi natin malalabanan ang mga pagsubok kung wala ang salita ng Diyos. Kasi, oo. Ang salita ng Diyos dahil wait.
credit. Bakit ko na naisend? Oh, sandali. Ano Hindi yun? pa nga ako tapos eh. Hindi Ano ba natin yan? malalabanan ang mga pagsubok kung wala ang salita ng Diyos dahil tanging Bakit ayaw dawi? Ayaw mag-answer. hintayin mong mag-deliver bago siya dahil tanging salita Ala, ng Diyos hindi pa nga ako tapos sinasend. Mali yung pindot ko. ang nagiging Ala, ayaw. Ayaw niya mag. sandatan natin. Andyan ka ba? Oo. Nagsasagot na din ako doon. Diyos ang magiging sandatan natin para sa pananampalataya tapos paano tinutukoy ng Diyos ang tunay na mananagumpay? Ito, nag-Chinese na to aking ano. Saan na ba yun? Chinese na tong cellphone ko. Sumusunod sa mga tungkulin para sa mga gawain ni God. Yaong mga tao mga tungkulin para sa mga gawain at salita ni God.
Ano na yung pinagbabahagi natin kanina? Yung number 3, no? Yun yung mga Sa salita. tuto tayo. Oo, sa Two, tuto three. tayo doon. 2, Ito 3. yung tanong luto. Ayun o. Ito yung about Bakit sa... tutukoy ng Diyos ang tunay na mananagumpay? Yun yung wala, kung wala ang salita ng Diyos bilang iyong realidad. Hindi. Ba't nawala yung binabasa ko? Magpasakop pala. Bakit ganun? Magpasok. Magpasakop. Ayun. Nagbabay good night na sila. Tapos na sila. Tayo hindi pa. Sige. Tapusin mo lang yan. Tapos, pag-anuhan natin yung last. Bago din tayo matapos. Ano kasi baka ang bilis mo. Hindi pa nga ako tapos eh. Alam, good night na. Nag-good night lang kasi hindi pa tayo tapos dito eh. Kasi simula pa lang yung ano natin. Hindi pa nga ako tapos. Okay lang yan. Sige. Nagbabay good night na sila. Good night na kayo. Tapusin lang na naman natin yung ano eh. Yung 2, part 2, 3. Tapos, Good night na po kayo. tapos na sila. Tapos na sila. Siyempre, Kaya yung mukha ko. nalit tayo. Yung mukha ko. Ay, anong problema? Sa video mo. Ako nga din, mukha ko. Homework. Ay, homework. Tapos na kami. Isad mo na din yung sayo. Para matapos na natin yung yung last part na pagbabahagi. Ay, meron pang pinasa. Na isa. Pagbahagi na natin. Parehas lang yung tanong. Parehas lang yung tanong. Ayan. Parehas lang yung tanong. Pagbahagi na natin yung part 2, 3. Yung sa salita. Ang bilis naman natin. Nauna tayo sa kanila. Yung hindi tayo naka-join doon. Wala na. Ito, yung sabi ng makapangyarihang Diyos, kung wala ang mga salita ng Diyos bilang realidad, wala kang tunay na tayog. Yun na nga yun. Oh. 'Di ba kung wala tayo, pag wala sa atin yung salita ng Diyos, talagang hindi naman tayo yung hindi natin maano yung buhay natin. Din Ito na, sasabihin ko, ito na po siya. Sana.
saan yung assignment ko? Assignment. Si Sis Elena na ang nag-ano. Wala na, wala. Wala na tayong assignment. Naipasa na natin. Ay, may sagot ka na pala. Sis, ang bilis naman. Opo. Opo, sis. Realidad na tayo. Asan Ay, na? sabi niya, ay, may sagot ka na pala, sis. Sino? Ang bilis naman. Sabi ni sis Pipilit. Ang daw naman. Ay, may sagot ka na pala, sis. Ang bilis naman. Oo, wala kaming ginagawa eh. Natapos na namin yung pagplansya namin. Ipapasa ko sa GC to, saglit lang. Ay, yung mukha ko. Ako nga din eh. Inaiya ako. Hindi pa naman ako nakapag-supply. Yung Ay, mukha ko. ako nga din, oh. Ay, grabe siya. Mauna akong manood dito. Ala, yung mukha kong tapang. Saglit lang. Bakit hindi nag-play? Ay, hindi naman to pala ano. Hindi man pala to video. Picture pa lang ito. Saan? Ganda ko dyan ah. May pinasa na ba ako? Wala naman ah. Picture. Wala dito sa akin. Ba't? Naisend ko na? Wala, meron na oh. Wala, send mo na oh. Ay, tuloy, may basahan pa sa taas. Dito na kami, sabi mo, nag-1 na kaming mag-ano. Sabihin mo. Ana, mag-ano lang tayo doon sa sa part 3. Hindi natin yung napagbahaginan eh. Mauna ka na. O ako na mauna. Basahin muna natin. Kasi nawala na sa isip yung puro tawa na tayo. Ayan. Part 2, number 3. Kung wala ang mga salita ng Diyos bilang iyong realidad, wala kang tunay na tayog. Pagdating ng panahon ng pagsubok, tiyak na babagsak ka at pagkatapos ay mabubunyag ang iyong tunay na tayog. Ngunit yaong mga regular na naghangad na pumasok sa realidad, kapag puno ng mga pagsubok, ay nauunawaan ang layunin ng gawain ng Diyos. Ang isang taong may konsensya at nauuhaw sa Diyos ay dapat gumawa ng praktikal na pagkilos upang masuklian ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Yaong mga walang realidad ay hindi makatayo ng matatag kahit sa harapan ng walang kwentang mga bagay. Gayong mga pagkakaiba sa pagitan ng mga may tunay na tayog at ng mga wala. Bakit kaya ang ilang bagamat sila ay kapwa kumakain at uminom ng mga salita ng Diyos ay nagawang tumayo ng matatag sa gitna ng mga pagsubok, samantalang ang iba ay tumatakas? Ang malinaw na pagkakaiba ay walang tunay na tayog ang ilan. Wala sa kanila ang mga salita ng Diyos upang magsilbing kanilang realidad at kanyang mga salita ay hindi nag-ugat sa kanilang kalooban. Kapag sinubukan na sila, narating na nila ang dulo ng kanilang landas. Kung gayon, bakit nagawang manindigan ng ilan sa gitna ng mga pagsubok? Dahil ba nauunawaan nila ang katotohanan at mayroon silang pangitain at naunawaan nila ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga hinihiling at sa gayon ay naggawa nilang manindigan sa oras ng mga pagsubok. Ito ay tunay na tayog at ito rin ang buhay. Maaari ding basahin ng ilang ang mga salita ng Diyos, ngunit hindi ito isinasagawa, hindi siniseryoso ang mga ito. Yaong mga hindi siniseryoso ang mga ito ay hindi pinapahalagaan ang pagsasagawa. Yaong mga walang mga salita ng Diyos para magsilbing kanilang realidad ay yaong mga walang tunay na tayog. At ang gayong mga tao ay hindi makapanindigan ng matatag sa oras ng mga pagsubok. Hinango mula sa ang kapanahunan ng kaharian ay ang kapanahunan ng salita sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Amen. Ang pagkaunawa ko dito, Sisi, is kung nasa atin yung salita ng Diyos at isinasabuhay natin o talagang inuunawa ba natin
tapos tinatanggap natin yung salita ng Diyos, is ito yung magiging gabay natin. Ito yung magiging sandata natin sa mga pagsubok na ating tatahakin. Kasi kahit binabasa natin yung mga salita niya, kung hindi naman natin ito isinasa puso, hindi naman natin ito inuunawa, parang useless din, di ba? Kaya kapag binabasa natin o iniinom o kinakain natin yung mga salita niya, dapat pagnilayan natin, taos puso nating tanggapin at unawain para magamit natin ito pag tayo na yung sinusubok. Ito yung magiging sandata ba natin? Ito yung magiging realidad na buhay natin. Hindi yung binabasa lang natin tapos binasa lang natin, hindi naman natin inunawa, hindi naman natin pinagnilayan. Paano natin masasabi na seryoso tayo kung hindi naman may pananampalataya o seryoso tayo sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos kung hindi naman natin ito tinatanggap ng buong puso, na hindi naman natin isinasa buhay o yung bang talagang inuunawa. Yun yung pagkaintindi ko dito, Sisi. O, ikaw naman. Anong pagkaintindi mo? Sa akin, ito. Kung meron tayong taos-pusong taos-pusong nananampalataya, taos-pusong tinatanggap natin yung mga salita ni God, at meron tayong mga konsensya sa ating mga ginagawa, at maunawaan natin yung mga salita ni God, ay hindi natin itong magagawa yung mga gawain niya. Yung mga salita ni God, hindi natin masusundan ito. Kung hindi natin ito inuunawa, yung mga katulad ng mga ginagawa ng iba, na nasa kay God din ako. Nananalangin din ako. Nagbabasa din ako ng salita ni God. Pero, hindi mo nauunawaan kung ano yung ibig sabihin, yung pinupoint na para sa'yo. Yung akipanyat, yung kung ano ba yung dapat mong gawin na hinihingi ni God para sa'yo. Amen. Na dapat na may mga layunin tayo bawat isa. Kung ano yung mga layunin natin, kung ano may ang mga layunin natin, dapat natin ito siniseryoso, lalo na yung mga tungkulin natin. Oo. Tungkulin natin kung ano man yung mga dapat natin gawin sa buhay, yung dapat natin unahin ba. Oo. Sa mga hinaharap na na yung ano bang tawag yun, na pinapahalagahan natin yung mga buhay natin, na matungo yung tunay na nasa loobin ni Almighty God. Oo. Meron tayong panindigan sa bawat pananalita natin, na dapat kung ito yung hangarin ni God sa atin, meron tayong panindigan, may prinsipyo. Oo. Meron tayong prinsipyo na malalampasan natin yung mga pagsubok na binigay ni God sa atin. Amen. Yan lang sa akin, Sisi. Amen. Oo, amen. Kasi nga, 'di ba? Hindi sapat yung sasabihin natin na tayo ay nanampalataya na, tayo ay nagbabasa, tayo ay ganito, pumapasok, gumagawa ng niya, 'di ba? Gumagawa ng mga yung iba natin kay God, pero wala tayo sa gawa. Yung pinapakita natin sa mga tao na tayo ay sinasabi natin sa tao na naniniwala kami sa pananampalataya,
nagpe-fellowship kami. Pero pagkatapos ng fellowship, iba naman yung kilos natin, wala naman yung sa salita. Hindi naman natin sinusunod yung salita. Kaya dapat, Hindi pa nagsalita natin. oo, kaya dapat kung ano yung gamitin natin yung salita yung mga na iinom, nakakain natin ng salita dito sa fellowship o kaya sa mga binabasa natin, ay dapat yun yung maging kasangkapan natin. Yun din yung gamitin natin na way para isabuhay, at para magampanan natin yung mga tungkulin natin. Kasi tapos isipin natin na ang pinakamahalaga sa ating buhay ay yung salita ni Almighty God na dapat natin sundin. Na kaya natin panindigan. Oo, na dapat kaya natin panindigan na kahit anumang pagsubok ay dapat buong-buo na yung pagmamahal natin. Kung dati man ay tayo ay yung sinasabi na nananampalataya lang pag may pagpapala, pero ngayon dapat, dahil nga tanggap na natin siya ng buong-buo, nanampalataya pa rin tayo sa Kanya kahit humaharap tayo sa mga pagsubok. Huwag tayo yung nanampalataya dahil lang sa pagpapala. Bagkus kahit anumang hirap, anuman yung ibigay niya sa atin, ay buong-buo pa rin yung pananampalataya natin sa Kanya. Dapat maituwid pa rin natin yung buhay natin kahit anong pagsubok yung pagdaanan natin. Ay, Amen. Yun na. Tapos na tayong dalawa. Maghimno ka muna bago tayo magdasal. Oo. Oo. Tapos, bago tayo mag-ending prayer, hindi na nga tayo nakapag-opening prayer din eh. Nag-prayer ka na, tinama mo naman ako doon. Oo, sige. Mag-ending prayer din tayo. Ikaw muna. Prayer ka na lang. Tapos, kurang kakita. Okay, kanta ka muna. Sige. Nalubag pala yung cellphone. Hanap ka lang. Sige. Bago tayo mag-ending prayer. Sige lang, sisi. Ako, pinagkukuhanan ko ng mga himno ngayon yung doon sa mga salita niya. Ang gandang pakinggan. Doon sa mga, yung mga basta may mga ipapasa ko mamaya sa'yo. Kung doon ako kumukuha maganda din yung... Pumapasok ako sa CAG, pero minsan sa YouTube ako pumapasok. Meron ako ng pinasa na hindi ko pa natapusan. Ang kinanta ko kanina is yung kinanta ko kanina? Kaninang hapon ko lang nakita. Tapos yun na yung kinanta ko. Ang ganda kasi nung niya yung ibig bang sabihin. Wala ako talaga net. So, sana natin si Sis Marilyn, patap ko tayo kaya hindi naman natin alam eh. Wala talaga daw siyang dito. Sige lang. Na-record
mo naman yung sharing natin, di ba? Oo. I-edit ko na lang ito mamaya. Pagsamasamahin ko na lang. Sige, edit mo na lang mamaya. Kasi may mga putol-putol dyan. Hindi ko pa ito na-practice ng maayos, pero sige lang, kantayin na lang natin. Oo. Hindi naman mahalaga kung mapapraktisan mo eh. Mahalaga yung ano ba? Yung liriko niya. Sige, narinig mo ba? Oo. Ay yung ano voice hindi ah. Yung ikaw lang naririnig ko. Oo, ako lang maririnig mo, hindi ko nilagyan ng Sige, sound. sige. Hindi ako mabubuhay kung wala ang pagkastigo at paghatol ng Diyos. Sa paghatol ng Diyos, di ko kailanman iibigin ang Diyos. Mabuhay kayo sa sabog ng tanong. Sa ilalim ng utol at utos nito, hindi magiging tunay na tao. Pagkat di ko makalugod ang Diyos at di magdala ang nais ko sa Diyos. Di man ako sa nakala ng Diyos, walang kapayapaan o kalak. Hindi akong may pag-aapoy sa loob ko, walang kaginhawaan, tuwa pa rin ako. Pagkat di ko paghatol ng Diyos, alahit na sa akin. Upang makita matuwid ang disposisyon, yun ang halaga na talunggan ng buhay. Bakit ko paghatol ng Diyos? Yan ang magliligtas sa akin. Di ko kaya mabuhay kung walang pagkastigo, paghatol ng Diyos. Kahit proteksyon ay nagiging malupit na paghatol. Sa pagpapalo ako'y sisihan sa lahat. Nilinis at nilapit ako sa Diyos. Dinadalisay ang pag-ibig ko sa Kanya upang magawa at tutungkuin. Tila lang na malaya sa akin tulad sa Satanas. Di mapigilin ko rin pa. Si Satanas ang nag-aari sa buhay ko kung walang paghatol ng Diyos. Ako'y namumuhay sa sakop ni Satanas at pinakabutuhang buhay. Kung di ako iwan ng paghatol ng Diyos, sakala ko malilinis niya. Masasakit niyang salitang disposisyon matuwid. Tinutulungan akong mabuhay sa liwanag niya para pagkastigo, paghatol ng Diyos. Yun ang nagliligtas sa akin. Di kaya mabuhay kung walang pagkastigo, paghatol ng Diyos. Ang mapalayang sarili na ay Satanas na gawang mapalilis. Ang mahusay na lang sa tapupan ng Diyos, ng Diyos.
itong pinakadakilang pagpala sa buhay ko ngayon. Ngayon, kaya pagkastigo, paghatol ng Diyos, yan ang nagligtas sa akin. Di ka buhay, walang pagkastigo't paghatol ng Diyos. Amen, Sisi. Maraming salamat sa iyong napakandang himno. At tayo na ay manalangin. Mag-ending prayer na tayo. Ama naming makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kahit hindi man po kami nakadalo sa main GC namin sa online fellowship dahil po sa nagkaroon ng problema sa internet, ay hinayaan mo pa rin po kami, binigyan mo pa rin po kami ng pagkakataon ng ni Sisi Faisad na maituloy o matapos namin ang topic sa GC na kahit dalawa lang po kaming nagkabahaginan ay marami po kaming nagain sa bawat isa at maraming salamat po sa pinahiram mong pag-unawa sa aming dalawa na kahit akala namin ay hindi na po kami gain ng salita mo ngayong gabi, pero ikaw pa rin po yung nanaig sa aming sa aming gitna. Ikaw pa rin po yung nagbigay presensya sa amin at ikaw pa rin po yung naghari ngayong gabi sa aming dalawa at sa aming mga kapatid sa online fellowship po. At naway ang aming natutunan ngayong gabi ang magsilbing gabay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, na magiging gabay namin upang maisabuhay ito at matutunan pa namin lalo ang iyong kalooban. At masunod namin kung ano po yung dapat naming gawin na iyong kalooban sa aming buhay. Almighty God, ikaw na po ang hinihiling po namin na kami po ay patawarin mo sa aming mga kasalanan. Alam po namin na marami po kaming nagawang pagkakamali sa buhay at ito po ang hinihingian namin ng kapatawaran na naway magsilbing aral po ito sa amin na sa susunod po ay hindi na po namin ito magawa dahil alam po namin na ikaw na po ang nandito sa amin, na ginagabayan mo na po kami dahil sa pagtanggap po namin sa iyo. At tulungan mo din po kami na patawarin ang aming sarili at ang mga taong nakapasakit sa amin, ang nagdulot ng mga pasakit o nagkasala sa amin, naway mapatawad po namin. Turuan mo po kami magpatawad upang lalo pa namin pong maituwid ang aming mga disposisyon sa buhay. Alisin mo po, tulungan mo po kaming mailantad ang mga maling disposisyon namin sa buhay upang matutunan namin itong iwaksi, upang maging mas karapat-dapat po kami sa iyong harapan. At Panginoon, tulungan mo din po kami sa bawat araw-araw naming pamumuhay, sa mga trabaho namin dito, lalo na po sa aming mga OFW na malayo sa pamilya. Ikaw po ang gumabay sa amin at gabayan mo din po ang aming mga pamilya sa Pilipinas, na ilayo mo po sila sa kapahamakan o sakit o anuman pong hindi magandang pangyari. Naway ikaw po ang gumabay sa aming lahat. At maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Ibinabalik po namin ang papurit pagsamba sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ayan, amen, Sisi. Maraming salamat. Kahit dalawa lang tayo. Ayan.